Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok ng mundo, lalong-lalo na po sa Kalingap community. Ito na po si Kapitana ni Heights ang magbibigay na naman po ng isang reaction dito sa isang inspiring na kwento ng buhay sa vlog po ni Kalingap Rab. Ayan, so bago po ang lahat, ayan, gusto ko munang batiin ng magandang araw ang tatay at ang founder ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna, si Kalingap Rab, sa lahat po ng Kalingap vloggers at siyempre sa mga kapwa ko mga Kalingap reactors. So ngayong araw po, isa na namang napakagandang kwento ng buhay ang ating matutunghayan sa channel po ni Kalingap Rab. Ito po ay ang kwento ng buhay ni Carla. Ayan. So, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nadaanan po ito nila Kalingap Rab itong si Carla na nagtitinda po ng puto at kutsinta. Siguro talagang destined po talaga na madaanan o matagpuan ni Kalingap Rab itong si Carla dahil meron itong isang pangarap na talagang gustong-gusto niyang maabot at isa ang kalingap sa mga daan para matupad niya ito. So, si Carla po ay 17 years old at sa ngayon po ay nasa grade 12. At dahil po sa kahirapan ng buhay, siya po ay lumalaban dahil siya po ay may pangarap na gustong maabot at gustong baguhin yung kanilang kahirapan sa buhay. So, si Carla po ay apat silang magkakapatid at siya po ay panganay. At dahil po sa kahirapan ng buhay ay natuto siyang magdiskarte. Natuto siyang tumulong sa mga magulang niya dahil alam niya kung gaano kahirap ang dinadanas nila. Naawa siya sa tatay niya na isang mangingisda na minsan daw ay pag walang huli ay wala din silang pambaon sa school. At ang isa pa ay yung sobrang kalungkutan niya na nasabi ng nanay niya na wala silang kakayahang ipagpatuloy yung kanyang pag-aaral sa kolehiyo dahil itong si Carla ay pangarap niya talaga maging isang guro. Ayan. So, ayun nga po, no, mga kalingap, nadaanan nito ni Kalingap Rab doon sa isang waiting shed na nagtitinda po ng puto at kutsinta kung saan siya po mismo talaga ang gumagawa. At sabi nga niya, sa isang araw makabenta siya ng 200 piso at yung puhunan niya doon ay 100 at yung kanyang tubo ay 100. So sa 100 na yon ay party-party pa po nila magkakapatid yon para pambaon sa school at yung mga natira naman is ibibili na naman niya para doon sa susunod na araw na benta. Ibibili niya ng mga recipe. So eto nga, no, sobrang sipag ng bata na ito dahil ito ay may pangarap, no. Yung ibang bata dyan, pag talagang nakita nilang naghihirap na sa buhay yung kanilang mga magulang, talagang nawawala na ng pag-asa at talagang wala lang, no? Wala na, hindi na nagkakaroon ng diskarte sa buhay. Pero itong si Carla ay talagang porsigido siyang mag-aral, determinado siyang makatapos kasi alam niya sa sarili niya na pag nakatapos sa pag-aaral ay ito yung magiging daan para mabigyan niya ng pagbabago or mabigyan niya ng kaginhawaan yung kanilang pamilya. Kumbaga alam niya kung ano ang hirap at sakripisyo ng mga magulang niya pero kulang pa rin para po sa kanilang magkakapatid, lalong-lalo na sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. At doon nga po sa mga baon nila, no, 4 na estudyante, kung wala ka talagang income, ay sobrang hirap na hirap po talaga sa buhay. So, yun nga, dahil gusto ni Kalingap Rab na matulungan itong si Carla, ay inimbitahan ito na gustong makita yung kanilang sitwasyon sa buhay o yung kanilang bahay. At doon nga is nakita ni Kalingap Rab na maliit talaga yung bahay nila at hindi talaga masabing matibay na structure. Andoon yung bubong isyero, may tarapal, may nipa, so halo-halo at yung dingding is merong plywood, merong nipa din. So, ibig sabihin, yes, meron silang bahay na matatawag pero pag merong siguro mga bagyo or may mga kalamidad na darating, ay hindi mo talaga masasabing secure sila or stable doon. At yun nga, yung isa pang problema doon is 4 silang nag-aaral pero wala po silang kuryente sa bahay nila. So, sobrang hirap yun para sa isang estudyante. At doon, no, kahit maliit lang yung bahay nila pero talagang nagtsatsaga talaga si Carla na makapag benta or
makapag-diskarte para kahit papaano ay kahit pambaon lang nila magkakapatid ay hindi talaga siya mawawalan, no? So, dito mo makita at alam nyo yung isang nakakadurog puso talaga nung pinanood ko ito is talaga yung nananawagan siya sa mga manonood ng Kalingap at sa lahat ng mga viewers na kung pwede po, no, ay kumakatok siya sa mga manonood na kung pwede, kung sino yung makatulong sa kanya para makapagtapos sa pag-aaral. So, dito mo talaga makikita na meron talaga siyang pangarap na gustong-gusto niya talagang maabot at talagang determinado po talaga siyang makapagtapos. At makikita mo naman doon sa bahay nila, sabi nga ni Kalinga Prab at nakita niya mismo na isa ding achiever itong si Carla. Ibig sabihin, matalino din ito. Pero syempre, siguro dahil din minsan sa problemado, ay stress at saka kulang-kulang sa pantustos sa pag-aaral, siguro mas mataas pa na mga achievement ang makukuha niya kung talagang sagana sila sa buhay, di ba? So, ayan, no? I'm sure sa lahat ng mga nanonood, alam ko na talagang naantig yung puso nyo doon sa panawagan ni Carla at talagang ako talaga relate din ako kasi dati gusto ko din makapag-aral, gusto ko din makapagtapos pero dahil talaga sa hirap ng buhay, hindi ko po natupad yon. Pero masasabi ko namang nag-strive naman ako at saka meron naman ako ng mga na-achieve pero sa ibang pamamaraan naman. So, ayan, no? Kaya naman gusto kong ibalik doon sa mga anak ko yung mga hindi ko natupad, gusto ko ibigay sa mga anak ko, which is kaedad na kaedad din po ni Carla. Kaya talagang relate ako dito. Kaya alam ko talaga kung ano yung feeling na yung gustong-gustong mong mag-aral, gustong-gusto mong merong ma-achieve, gustong-gusto mong makapagtapos, pero talagang wala kang magawa dahil nakulang yung magulang mo. 'Di ba? Pero itong si Carla ay sobrang bilib ako dahil marunong siyang dumiskarte. Kumbaga sa murang edad niya, marunong siyang dumiskarte para makatulong sa magulang at the same time para makatulong sa mga kapatid. Napaka-responsabling anak, napaka-responsabling ate itong si Carla, no? Dahil makikita mo, no? Sabi nga niya is alam niya kung ano yung paghihirap ng magulang niya at naiintindihan niya na talagang kahit gaanong kayod ng magulang niya, talagang kulang pa rin, di ba? So, ayan guys, no? Talagang blessing in disguise at talagang siguro tinawag talaga ng pagkakataon na matagpuan ni Kalinga Prab itong si Carla dahil si Kalinga Prab or ang Kalinga pag isa sa mga sagot sa mga dasal ni Carla, di ba? Na yun, no, na mabigyan ng tulong. So, yun nga, nabigyan ng tulong na kahit sa maliit na halaga. Pero talagang makikita mo na ilalagay talaga niya sa mga karapat-dapat na gastusin. Isa na nga po doon is yung bahay nila, di ba? Na lagyan niya ng sahig kasi nga doon sa part na yun, 4 sila magkakapatid. Ayan, sama-sama na sila tumatulog doon sa lugar na yon. So, ayan, no? I hope na si Carla isa din sa magiging tawag dito, isa din sa magiging matulungan or isa sa mga magiging beneficiaries po ng Kalingap at sana mayroon pong sumagot doon sa kanyang scholarship dahil next year po ay magka-college na po siya dahil sa grade 12 po siya ngayon, no? So, ayan po, no? Sobrang sobrang inspired po talaga yung mga ganitong klaseng kwento ng buhay. At saka dito talaga meron kang mga aral na makukuha, di ba? Na marunong tayo magpasalamat kung anong meron tayo dahil sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Marami po ang naghihirap. Pero marami tayong mga kababayan minsan na meron na sila pero nagko-complain pa sila. Ayan, no? So, ayan po, no? Dahil po sa dedikasyon ni Carla is alam ko na malayo yung mararating niya kung meron lang mga taong tutulong sa kanya. So, ayun nga, no, mula grade 10 is natuto na siyang magtinda-tinda, natuto na siyang tumulong sa mga magulang at para sa mga kapatid na din niya. So, ayan talaga guys, no, masasabi mo na yung ibang bata dyan na talagang lahat-lahat meron na, naibigay na ng mga magulang nila kung ano yung gusto nila, pero natuto pa silang magbisyo, natuto pa silang
naging pariwara, 'di ba? Natuto silang kung ano yung mga hindi magagandang mga gawain. Samantalang may mga kabataan tayo na talagang sobrang gustong-gustong makapagtapos pero kulang sa pang tustos. Ayan, no? So, a lesson learned is matuto tayong magpasalamat kung anong meron tayo and matuto tayong magpasalamat sa mga blessings maliit man or malaki dahil maswerte tayo na kahit papaano is talagang medyo guminhawa yung buhay. Kahit papaano is nakapag-aral kayo, hindi kagaya ni Carla na talagang gustong-gustong makapag-aral pero talagang kinakapos sila sa buhay, no? And kailangan pa niyang magtrabaho, kailangan niyang magising ng 3 a.m. para lang magluto ng ititinda niya, no? Nagtitinda muna siya sa umaga bago siya papasok, 'di ba? So sobrang ano 'yon, sobrang pagod 'yon na magtatrabaho ka sa umaga and then pagdating sa school, yung utak mo na naman ang magtatrabaho. Sobrang nakakapagod sa buong araw pero tiniis na 'yon dahil sa pangarap niya na gusto niyang maabot. Gusto niyang mabago yung buhay at talagang lumalaban sa hamon ng buhay. Kaya sabi ko nga, lahat ng kahirapan, may kanya-kanya pong kwento ng buhay, may kanya-kanyang krus na pinapasan. So, iba-iba po yung mga pinagdadaanan. Pero lahat po yun ay naging biktima ng kahirapan dito sa ating lipunan. So, sana, no, marami po ang makakatulong dito kay Carla para kahit papaano ay matupad po niya yung pangarap niya. Siya lang naman yung matupad lang niya yung pangarap niya, makapagtapos na siya ng pag-aaral. Pwede na niyang tulungan yung mga kapatid niya at sa unti-unti ay pwede niyang mabago at may ahon sa kahirapan yung kanilang magulang. So, ayan, no, isa na namang napakagandang kwento ng buhay at tunghayan natin dito sa vlog ni Kalinga Prab. At kung gusto niyo po mapanood yung buong kwento ng buhay ni Carla, puntahan niyo po yung channel ni Kalinga Prab, panoorin niyo po. Ayan, huwag niyo pong i-skip yung ads dahil yung ads niyan, isa po yan sa mga pinagkukunan ni Kalinga Prab ng mga binibigay niyang tulong dito sa mga beneficiaries niya. Ayan, i-like niyo po, i-share, i-subscribe at wag skip yung ads at i-click nyo po yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pang mga vlog ni Kalinga Prab, vlog ni Kalingap ni Kuya Bal Santos Matubang, ayan, at sa lahat po ng mga Kalingap vloggers. Ayan, so ayan, no, isang napakagandang kwento ng buhay na naman ang tunghayan natin. Isa na namang kabataan, no, ang talagang nakitaan natin ng porsigido sa pag-aaral at talagang may kasipagan para maabot yung kanyang pangarap. Ayan, at isang lumalaban sa buhay. So maraming salamat po at kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan, Kapitan Anihay, like, share, comment, and subscribe. Please hit the notification bell para maging updated po kayo sa aking mga susunod pang mga reaction. Maraming salamat po and be grateful sa lahat ng mga blessings na tanggap natin. Good luck and bye-bye!